Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Pumanaw si Mama nung ako ay 7 taong gulang. Pagkaraan ng 2 taon, nakapag-asawang muli si Papa. Ang unang impresyon ko sa stepmother ko ay may pagkakahawig ang kanyang ugali sa mga fairy tales. Lalo pa nito nung pinakita niya sa akin na hindi niya ako gusto. Dahil nirerespeto ko ang desisyon ni Papa, nakisama at naging maayos ang pakikitungo ko sa stepmother ko. Sa murang edad, ako ang gumagawa lahat sa bahay at madalas utusan. Kulang na lang gawin akong katulong sa bahay. Pinagagalitan ako lalo na kapag may naiwang mantsa sa kanyang mga damit at ipapaulit niya itong palabhan sa akin. Maliit din ang aming tirahan. Sinabihan pa niya ako na malas sa aming pamilya. Madami siyang masasakit na salitang binibitawan, lalo na at pag nakatalikod na si Papa. Gustuhin ko mang magsalita o magsumbong, pero pinagbabantaan niya ako na papalayasin niya ako sa bahay. Mabait naman si Papa, kaya lang kitang-kita na nabulag siya sa bago niyang asawa. At halatang under na din si Papa. Dahil kung ano ang gusto at hilingin ng stepmother ko, ay pilit ni Papa na maibigay ito sa kanya. Dumating ang araw na nabuntis siya at nanganak. Mas lumala ang sitwasyon at ako na ang naging katulong sa bahay. Lahat ng atensyon ni Papa ay nasa baby. Gayunpaman, mahirap man ay natiis ko lahat ang mga iyon. Subalit, dumating ang araw na gustong umuwi ng probinsya ng stepmother ko. Nagpasya silang bumalik kasama si Papa, pero ako ay may iwan sa Manila. Sabi ni Papa, si Lola daw ang makakasama ko. Napaluhod ako at nagmakaawa na isama niya din ako. Pero sabi ni Papa, mas maganda daw kung mananatili ako sa Manila dahil mas maganda ang mga eskwelahan dito at mas madami akong oportunidad na mahahanap paglaki ko, lalo na pag ako ay handa ng magtrabaho. Sa isip-isip ko, dahilan lang ni Papa yon. Kasi ang totoo ay ayaw akong isama ng stepmother ko. Elementary pa lang ako noon, wala naman akong kakayahan na baguhin ang isip ni Papa. Kahit na ba sobra akong nagmamakaawa sa kanya. Nalulungkot ako sa desisyon niya pero wala naman akong magawa. Bago umalis si Papa, humingi siya ng patawad at sana balang araw ay maintindihan ko ang kanyang desisyon. Habang sinasabi niya ito sa akin, umiiyak siya at naiyak din ako. Naniniwala naman ako sa mga sinabi ni Papa. Alam kong nagsisisi siya at hindi niya rin kagustuhang iwanan ako. Kahit masakit mang tanggapin ang pag-alis ni Papa, ay kailangan kong tanggapin. Sinabihan din ako ni Papa na mag-aral ng mabuti dahil yun lamang ang aking paraan upang makaahon sa kahirapan at mas malaki ang tsansang magkaroon ng magandang buhay. Huwag ko daw siyang tularan at kailangan mas higitan ko pa ito. Iniwanan niya ako ng lukot na 500 piso. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinalikan sa noo habang pinunasan ang aking mga luha sa pisngi at sabay nagsabi ng paalam. Hindi ko maiwasang humagulgol noon nung umalis na si Papa. Yun na din pala ang araw na huli ko siyang nakita. Matanda na si Lola para alagaan ako, kaya naman ako na din ang nag-aalaga sa kanya. Pero ang laki ng pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ako nag-iisa. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para maalagaan ko ng mabuti si Lola. Walang pwedeng magtrabaho sa amin. Kaya naman madalas umaasa kami sa bigay ng mga kamag-anak na naaawa sa amin. Kadalasan, nagsasalitan ang mga kamag-anak namin sa pagbibigay sa amin dahil sila rin ay kapos din. May araw din na hindi kami kumakain ni Lola, pero kahit ganito ang aming sitwasyon, nagdadasal ako na sana pahabain pa ng Panginoon ang buhay ni Lola at bigyan kami ng lakas ng katawan. Nahihirapan din ako maghanap ng pambili ng mga kagamitan sa eskwelahan at nagpapasalamat ako sa aking mga maunawaing guro. Sa eskwelahan, hindi maiwasang ako ay kutsain.
madalas akong tuksohing ulilang ulikba. Minsan lumalaban ako at sinasabi ko na, hindi ako ulila, ang papa ko ay nasa probinsya. Pero sa isip-isip ko ay para na ba talagang ulila na nga ata ako. Madalas kong pinipigilan ang mga luha ko sa harap ng mga nangungutya sa akin, kaso minsan hindi ko din mapigilan ang aking sarili. Makalipas ang 1 taon mula noong umalis si Papa, nakatanggap ako ng balita na namatay si Papa. Naaksidente siya sa trabaho. Nahulog siya mula sa 5 palapag ng gusali habang siya ay nagpipintura. Gusto ko siyang makita pero wala akong pera. Kaya naman nagdalamhati at nagluksa ako na hindi man lang siya nasilayan kahit sa huling sandali. Ang tanging nagawa ko lamang ay ipinagdasal ko ang kaluluwa ni Papa at nagsindi ng kandila. Nung nagsimula ako ng high school, walang kaibigan, walang karamay at outcast. Minsan nakakaranas pa din ako ng pangungutya, pero kadalasan mas maraming umiiwas sa akin. Hindi ko mawari kung ano ang mas matindi. Yung iniiwasan ka na para bang may nakakahawang sakit o yung pangungutya nila sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na din masyadong pinagtuunan ng pansin. Ang tanging layunin ko ay mag-aral ng mabuti at makakuha ng buong scholarship sa kolehiyo. Dahil ito ang alam kong paraan upang guminhawa ang buhay ko. Dahil kung hindi ako magsisikap, alam ko sa sarili ko na mas lalo pa akong maghihirap pag naghanap ako ng trabaho at baka lalo pang maging mas miserable ang buhay ko kung hindi ako magsisikap ngayon. Kaya sobrang pagsusunog talaga ako ng kilay na tila ba para akong robot. Lahat naman ng pagsisikap ko ay nagbunga dahil ako ang top 1 sa klase. Isang araw, nung papauwi na ako sa bahay, may narinig akong may tumatawag sa pangalan ko. Lumingon ako at nakita ko yung kaklase kong lalaki. Hello, ito ba ang daan papunta sa inyong bahay? Nakangiting tanong niya sa akin. Nahihiya akong sagutin yung tanong niya pero sumagot ako ng, oo, sabay haripas ng takbo pa uwi. Makalipas ang ilang araw, habang ako ay gumagawa ng takdang aralin, mayroon akong naririnig na nagbubulungang grupo ng mga babae sa likuran ko at sila ay nagtatawanan. Alam ko ako yung pinagtatawanan nila dahil may butas ang aking medyas. Hindi ko sila pinansin. Subalit mayroong sumigaw na, Hoy! Wag nga kayong magtawanan, hindi nyo ikagaganda yan. Pagkatapos nilang marinig iyon ay nagsialisan ang mga ito habang bumubulong-bulong. Tiningnan ko kung sino yung sumigaw. Nagulat ako dahil siya din yung lalaking nagtanong kung saan ang daanan ng bahay ko. Ang pangalan niya ay Christian. Simula noon naging magkaibigan kami. Sa totoo lang, siya lang ang nag-iisa kong kaibigan. At kahit alam niya ang tunay kong sitwasyon, gusto pa din niya akong maging kaibigan. Madalas din niya akong hatian ng pagkain at inumin. Alam niyang hindi ko tatanggapin ito kaya naman parati niyang sinasabi, sobrang dami nito oh. Ang dami kong nakain. Kung hindi mo din ako tutulungan ubusin ito, baka itapon ko na lang to. Ginamit niya ang salitang itapon. Sa ganitong paraan, alam niya kung paano ako tulungan na hindi ako nakakaramdam na sinasamantala ang pagkakataon sa pagtanggap ko ng tulong mula sa kanya. Kaya naman masaya ako dahil nagkaroon ako ng kaibigang tulad niya. Hindi na malungkot ang high school ko. Hindi ko na rin naramdamang outcast ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, mas ginanahan pa akong pumasok sa eskwela at naging matalik kong kaibigan si Christian. Bukod kay Christian, mayroon din akong natanggap na magandang balita. Tinawag ako ng school principal dahil sa aking kahusayan sa akademiko na mayroong gustong mag-sponsor sa akin hanggang sa makagraduate ako ng high school. Makatatanggap ako ng 800 kada buwan para sa aking pagkain at pambili ng gamit sa eskwela. Hindi ako makapaniwala sa balitang aking natanggap. Sa sobrang tuwa ko ay bigla akong napaluha dahil para sa akin napakalaking tulong nito. Ang perang matatanggap ko ay sobra pa para hindi kami magutom ni Lola. Tinanong ko ang school principal kung pwede kong malaman kung sino ang sponsor ko. Ngunit sabi niya, ang sponsor ko ay hiniling maging anonymous.
Nagtapos akong valedictorian nung high school, pero sa kasamaang palad, pumanaw si Lola mga ilang buwan bago ang aking graduation. Nakakalungkot dahil gustuhin ko man ipagdiwang ang aking graduation na kasama si Lola, subalit wala naman akong magawa kundi magdasal at alam kong magkasama na sila ni Papa at binabantayan nila ako. Sa ganong paraan, pakiramdam ko, kasama ko din silang nag-celebrate ng graduation ko. May mga kamag-anak akong nag-ambagan para magkaroon ng kaunting salo-salo. May handang bihong pansit, hotdog at barbecue liempo. Masaya pa din ako, kahit papaano meron pa din akong ibang kamag-anak na nagmamahal sa akin at sama-sama kaming nagdiwang ng aking graduation. Mas lalong sumaya pa ang selebrasyon dahil dumalo din si Christian. Nakapasok ako sa isa sa mga top na universidad ng Pilipinas. Dahil sa aking pagtitiyaga at pag-aaral, nagbunga ito at nakatanggap ako ng full scholarship. Nag-working student ako at itinuloy ko ang aking pag-aaral sa medisina. Magkaiba kami ng universidad ni Christian. Magkalayo man kami, patuloy pa din ang aming ugnayan. Nag-aaral siya ng business dahil siya ang inaasahang magpatuloy ng construction company ng kanyang mga magulang. Pareho man kaming abala sa pag-aaral, pero naglalaan kami ng araw na magkita kahit isang beses sa isang buwan. Madalas naming ginagawa sa tuwing kami ay magkikita ay manood ng sine, kumain sa food court o di kaya magkaraoke. Sa totoo lang, mayroon akong nararamdaman kay Christian. Ayaw ko naman magsinungaling sa aking sarili. Ngunit, nangingibabaw ang aking takot na baka masira ang aming pagkakaibigan kung ako ay magsasalita. Sa palagay ko, kaibigan lang ang turing sa akin ni Christian at hanggang dun lang yun. Hindi naman ni Christian sinabi sa akin o pinakita na interesado siya sa akin. Mas natatakot akong kumprontahin siya at malaman kong wala pala siyang nararamdaman at tuluyang masira ang aming pagkakaibigan na halos 10 taon na. Kaya naman, sobrang saya ko at okay na sa akin na ganito lang kami. Nitong linggo, nakipagkita ako sa iba kong kaklase nung kolehiyo na kilala din ni Christian. Habang kami ay abalang nakikipagkwentuhan, bigla akong kinalabit ni Christian. Marie, meron akong ipapakilala sa iyong lalaki na interesado sa iyo at gusto kang makita sa personal. Kaklase ko siya, madalas kitang mabanggit sa kanya, kaya naman interesado siya na makilala ka. Patukso niyang sinabi ito. Nakaramdam ako bigla ng hiya at tila ba namumula ang aking mga pisngi, pero sumagot ako na, ayoko, hindi ko naman siya kilala eh, wag na lang. Sumagot si Christian na, sasama sana siya dapat ngayon para ipakilala ko siya sa'yo, kaya lang ayoko naman na mabigla ka, kaya naman tinanong muna kita, ano, payag ka na ba? Huwag kang mag-alala, matinong lalaki naman yun. Umiling lang ako, pero nagpupumilit si Christian at hindi ako tinigilan hanggang hindi ako sumang-ayon at dahil nakukulitan na din ako sa kanya, pumayag na din ako. Bigla akong tinukso ng mga kaibigan ko, uy, may admirer siya! At sabay silang nagtawanan. Hindi ko mapigilan na hindi ma-conscious. Bigla kong nalagay ang aking mga kamay sa aking muka para takpan ito upang hindi nila mapansin na nag-blush ako. Habang si Christian ay tawa ng tawa, kaya naman mas lalo akong nahiya. Pagkaraan ng 2 linggo, dumating ako sa cafe kung saan ko tatagpuin ang kaklase ni Christian. Sabi ni Christian, aalis din siya kaagad pagkatapos niyang ipakilala sa akin ang kaklase niya. Nung pumasok ako, nakita ko si Christian na mag-isang nakaupo sa lamesa. Iba ang kanyang ekspresyon na tila ba may bumabagabag sa kanya. Umupo ako sa tapat niya at nakita kong parang nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa isip-isip ko baka may masamang nangyari at kinabahan ako bigla. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa at tinanong ko siya, anong problema? May nangyari ba? Hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Pantay na pantay ang kanyang mga kilay na tila ba malalim ang kanyang iniisip.
Bago siya sumagot, hinawakan niya ang aking mga kamay, pinikit ang kanyang mga mata, at huminga muna siya ng malalim at sinabi, "Marie, will you marry me?" Habang iniaabot niya ang singsing. Hindi ko inaasahan at nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong nasabi na, "Ikaw ba? Ikaw ba yung sponsor ko? Sponsor ko nung high school?" Tumango lang siya. Kutob ko lang ito noon pero hindi lang ako sigurado. Nung malaman ko ang totoo, parang sobra-sobrang impormasyon ang naibunyag niya. Hindi ako makapagsalita. Ang buo kong katawan ay parang naging estatwa. Biglang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko inaakala na sobra-sobra ang pagmamalasakit at umaapaw ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Gusto kong magsalita pero para bang nanigas ang aking dila. Parang tubig sa talon ang tulo ng aking mga luha nang bigla siyang ngumiti at nagsalita ng, "I guess I'll take that as a yes." At sa kauna-unahang pagkakataon, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at nagtagpo ang aming mga labi. Pangalawang video. Nais kong ibahagi ang aking kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Emma. Kamakailan lang, nasangkot ako sa isang aksidente. Nakasakay ako sa isang taxi at bigla kaming binangga ng isang napakalaking truck. Nawalan ako ng malay noon kaya hindi ko na maalala ang mga nangyari. Nagising na lamang ako na nakahiga sa kama ng ospital at hindi ko maramdaman ang pareho kong mga binti. Binalaan ako ng doktor na ako ay maaaring maparalisado mula baywang pababa. Gumuho ang mundo ko noong mga oras na iyon. Mayroon akong kasintahan at balak na naming magpakasal sa 1 taon. Kaya lang hindi ko na alam kung kakayanin ko pa bang makapaglakad sa altar na kasama siya. Siguro ay matagal na akong sumuko pero nagpapasalamat ako dahil hindi ako iniwanan ng pamilya ko at sinuportahan nila ako. Pero hindi ko maiwasang kamuhian ang mundo kung bakit sa akin ito nangyari. Madalas kong kaawaan ang sarili ko at mas lalo akong nilalamon ng lungkot sa bawat araw na lumilipas. Sinubukan ng mga doktor na alamin kung may pag-asa pang bumuti ang kalagayan ko. Buong lakas nilang tinutusok o hinahawakan upang suriin ang mga binti ko. Pero wala talaga akong maramdamang kahit na ano. Sinabi nila na kapag mas tumagal daw at walang nagbago sa mga binti ko, ay mas mababa daw ang tsansang makalakad ako muli. Mas lalo akong tinamaan ng pagkalumbay nung marinig ko iyon. Kahit anong pilit nila mama na pagaanin ang loob ko, hindi ko maiwasang umiyak at manlumo sa sitwasyon ko. Sa totoo lang, may pagkakataon pong naisipan kong tapusin na lamang ang buhay ko. Dahil pakiramdam ko ay wala na akong silbi. Palagi akong binibisita ng fiancé ko sa bahay namin at kahit napaka-busy niya sa kanyang trabaho, sinisiguro niyang may oras siya para makasama ako. Napakabait niya at palagi niyang pinapalakas ang loob ko. Lagi niyang pinapaalala kung gaano niya ako kamahal at sinabi pa niya na kung dumating ang puntong hindi na ako makakalakad pang muli, ay papakasalan pa din niya ako at siya ang aalalay sa akin habang buhay. Nung mga oras na iyon, nagpapasalamat ako sa kanya. Pero sa loob-loob ko, may halong tuwa at lungkot ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi sinabi niya lang iyon para gumaan ang loob ko. At hindi maalis sa isipan ko na sigurado akong iiwanan din niya ako kapag tuluyan na akong maparalisado. Sino ba naman ang magtitiis sa kagaya ko, di ba? Bakit siya mananatili sa akin Magiging pabigat lang ako sa kanya. Nakakalungkot pero nung mga oras na iyon, tanggap ko at maiintindihan ko kung iiwanan niya ako pagdating ng panahon. Sa kabila ng iyon, na-appreciate ko pa din naman ang pagpunta at pagsikhay niya sa akin
at ang paglalaan niya ng oras na makasama ako. Totoong napapagaan niya ang loob ko at mas bumubuti ang aking pakiramdam kapag kasama ko siya. Tawagin niyo man akong OA, pero yung pagbisita niya sa akin at yung mga words of wisdom niya ang nagligtas sa akin sa plano kong pagkitil sa buhay ko. Gayunpaman, mayroon din akong isang matalik na kaibigan na kilala ko na simula pa lamang nung nasa kinder kami. Binibisita din niya ako palagi sa bahay namin, halos araw-araw. Kulang na nga lang doon na siya tumira sa amin. Wala pa siyang trabaho, kaya ginugugol niya ang buong araw na kasama niya ako. Sabay kaming kumakain, nagchichismisan at nanonood ng TV. Halos siya na ang tumayong caretaker ko, lalo na nung nasa ospital ako. Hangang-hanga siya sa aking fiancé at sinabi pa niyang napakaswerte ko daw na may isa akong Julius, na gwapo, may magandang trabaho at totoong mahal ako. Madami pa siyang sinabing magagandang bagay tungkol sa mapapangasawa ko. At sa huli, sinabi niya sa akin na napakaswerte ko at nakahanap ako ng lalaking tulad niya. Naisip ko na sobrang swerte ko dahil may fiancé, best friend at pamilyang sumusuporta at nagmamahal sa akin. Ang tanging hiling ko na lang ay makarecover ako at makalakad muli. Gabi-gabi akong nagdadasal sa Panginoon na dinggin ang aking panalangin. Isang araw, sinabi sa akin ng best friend ko na maaaring namalikmata lang siya, pero nakita daw niya si Julius na may kasamang isang babae sa isang cafe nung gabi na pauwi siya sa trabaho. Medyo malapit daw sa isa't isa ang dalawa habang masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Para sa kanya medyo kakaiba iyon, pero tiniyak niyang muli na baka nagkamali lang daw siya. Humingi siya ng pasensya sa akin at sinabing hindi tama na sinabi niya iyon sa akin. Inisip ko na lang na baka kaibigan lang ni Julius iyon at hindi niya kailangan humingi ng pasensya dahil alam kong nasabi niya lang iyon dala ng pag-aalala sa akin. Hindi ko masyadong inisip ang tungkol doon pero ilang linggo ang lumipas, pumunta sa akin ang best friend ko nang may bakas na pag-aalala sa kanyang muka. Muli niyang sinabi na nakita niyang muli si Julius kasama ang parehong babae na nakita niya noon. Dagdag pa niya na talagang napakalapit at malambing sila sa isa't isa. Sinabihan niya ako na subukan ko daw kausapin tungkol dito si Julius dahil parang may kakaiba na daw at mukhang may hindi na tama tungkol dito. Hindi ko na din talaga alam kung anong dapat kong gawin nung mga oras na iyon. Alam kong hindi magsisinungaling ang best friend ko. Nung araw na din iyon, bumisita sa akin si Julius pero wala akong sinabing kahit ano sa kanya. Kinabukasan, hindi ko mawari pero kinukulit ako ng best friend ko kung natanong ko na daw ba si Julius at sumagot akong hindi pa. Ilang araw ang lumipas mula noon. Nagkalakas ako ng loob na simulan siyang tanongin tungkol sa mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanya at batid kong hindi niya inaasahan ang sinabi ko. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Sinong nakakita sa akin? Tanong niya. Sumagot ako ng, hindi na mahalaga kung sino ang nagsabi sa akin yan. Pakiusap, magsabi ka ng totoo. May kausap at katawanan ka bang babae sa cafe sa baba ng ospital? Medyo nagbago ang timpla ng mukha niya. Para siyang napaatras sa kinatatayuan niya at halatang ninenerbiyos siya. Tumingin siya sa akin at sinabing, oo, totoo yun. May kausap nga akong babae. Pero hindi kagaya ng iniisip mo. Ipinakilala siya sa akin ng isang kasamahan ko sa kumpanya at isa siyang travel agent. Nandoon siya para tulungan ako. Sa katunayan, kinausap ko ang doktor mo at sinabi nila na mataas ang tsansang maparalisado ka at dapat ko daw ihanda ang sarili ko.
Hindi ko gustong sumama ang pakiramdam mo kapag narinig mo ang balitang iyon. Kaya nag-isip ako ng paraan para mapagaan ang loob mo. Ayon sa kanya, plano daw niya na magbakasyon kaming dalawa kung saan maaari kaming magsaya at mag-enjoy kasama ang isa't isa. Kahit pa hindi ko na daw kayang maglakad. Iyong babae daw ay isang travel agent na tumutulong sa kanya para maisakatuparan niya ang planong espesyal na bakasyon namin. Pinag-iisipan daw nila ang marami na lugar na maaari naming puntahan. Bukod doon, ginagawa daw ng travel agent ang lahat ng iyon nang walang bayad dahil alam daw niya ang sitwasyon na meron ako. Na-excite lang daw siya sa mga pwedeng mangyari kaya naging masaya ang usapan nila. Malayo at hindi daw ito kagaya ng iniisip ko. Lahat ng pagdududa ko nung mga oras na iyon ay napalitan ng tuwa. Muli siyang nagtanong kung sino ang nagsabi sa akin ng tungkol dito. Inamin ko na ang best friend ko ang nagkwento sa akin ng tungkol doon at nagkumbinsi sa akin na kausapin ko siya para maklaro lahat ng pag-aalinlangan namin. Lumapit siya sa akin at muli siyang nagsalita. Alam mo, ayaw ko sana sabihin sa'yo ito dahil best friend mo siya. Pero yung best friend mo ay palagi akong kinukulit. Halos magdadalawang buwan na niya akong pilit tinatawagan at gusto niya na lumabas kami, mamasyal at kumain ng kaming dalawa lang. Nung nakaraang linggo lang nagkita kaming dalawa at kinausap ko siya. Sinabi ko nga sa kanya na best friend ka niya at fiancé mo ako. May pagkakataong sinubukan pa niya akong akitin. Maharot mong kaibigan? Kinausap ko siya para tigilan ang pangungulit sa akin dahil hindi na ako komportable dito at ayaw ko namang tuluyang masira ang tingin mo sa kanya dahil best friend mo siya. Sinabi pa daw ng best friend ko na dapat daw ay maging totoo sa sarili niya si Julius at aminin na lamang na hindi talaga niya ako papakasalan dahil magiging paralisado na ako. Dapat din daw ay hindi na ako paasahin pa ni Julius at hiwalayan na lang daw niya ako. At ang masakit pa dito, pilit pa daw sinasabi ng best friend ko na siya na lamang ang pakasalan ni Julius at ayos lang daw sa kanya kung magiging tago ang relasyon nilang dalawa dahil hindi ko naman daw malalaman dahil paglakad nga lang ay hindi ko pa magawa. Nagalit si Julius nung marinig niya iyon pero pinili na lamang niyang huwag sabihin sa akin iyon noon. Dahil ayaw daw niyang masira ang pagkakaibigan namin ng best friend ko. At muli niyang nilinaw at sinabing na ako ang mahal niya at papakasalan niya ako anuman ang mangyari. Binantaan daw siya ng best friend ko na sa oras daw na sabihin ni Julius ang mga iyon sa akin ay gagawa daw siya ng paraan para sirain ang relasyon naming dalawa. Naalala ko yon din yung mismong araw na nagpunta sa akin ang kaibigan ko at sinabi ang tungkol sa umano'y nakita niya. Doon ko napagtanto ang lahat. Sinubukan niyang landiin ang fiancé ko at nung hindi siya nagtagumpay ay nagalit siya at naisip niyang paraan ay siraan na lang ito sa akin. Gusto niya kaming maghiwalay. Nais niyang isipin ko na hindi ako totoong mahal ni Julius at pinagtataksilan ako nito. Nung nalaman ko ang buong katotohanan, kinumpronta namin ni Julius ang best friend ko at napatunayan kong nagsisinungaling ang best friend ko. Sinabi kong ayoko na siyang makita pang muli. Sobrang hirap para sa akin na gawin iyon dahil simula bata pa lamang ay magkaibigan na kaming dalawa. Pero hindi ko matanggap na iyong taong pinagkakatiwalaan ko ng husto ay ang parehong taong nagsinungaling at sumubok na sirain ang relasyon namin ng mapapangasawa ko. Oo, malaki ang tsansang maging paralisado ako at malabo na mangyari na makalakad pa akong muli pero hindi naman ako tanga. Siguro nga totoo ang sinasabi ng marami na sa oras ng kagipitan at mawala ang halos lahat sa iyo, doon mo makikilala kung sino ang mga taong totoong may malasakit, susuporta at tutulong sa iyo. Sa ngayon, bawat araw na kasama ko ang pamilya ko at si Julius ay itinuturing kong isang biyaya. Binigyan man ako ng ganitong pagsubok
Isang malaking pagpapala pa din ang bawat pagising ko sa umaga at lubos ko iyong pinagpapasalamat sa poong may kapal. Pangatlong video. Naalala ko nung 9 na taong gulang pa lamang ako, nakatira kami ng pamilya ko sa probinsya malapit sa dagat. Napakalinis ng tubig, napakadaming isda, buhay ang mga corals, at napakapresko ng simoy ng hangin. Hindi pa ito masyadong dinarayo noon ng mga turista, pero ngayon, kilalang kilala na ito ng mga turistang galing sa ibang bansa. May pagkakataon din na sumasama ako sa trabaho nila nanay at tatay. Si tatay ang tagaluto sa isang restaurant malapit sa beach, samantalang si nanay ay nagtatrabaho bilang isang waitress. Pinapayagan kaming magkapatid ng may-ari ng restaurant na pumunta doon sa may garden sa likod ng restaurant. Doon ako madalas na naglalaro at gumagawa ng takdang aralin kasama ang bunso kong kapatid at sobrang saya namin noong mga panahon na iyon. Isang araw, habang naglalaro ako ay may nakita akong mag-asawa na banyaga at mayroon silang isang anak na sa tingin ko ay binata na at halos 20 taong gulang na. Kumakain sila ng tanghalian sa restaurant nang biglang nagkagulo. Allergic pala ang binata sa hipon at nakalimutan nila itong sabihin kay nanay na waitress sa nasabing restaurant. Hindi nila alam ang kanilang gagawin at hindi rin sila marunong magsalita ng Tagalog. Hindi rin marunong mag-Ingles ang mga staff ng restaurant at naunahan na din ng pagkataranta at takot kaya hindi sila magkaintindihan. Pero alam ni tatay na nagkaroon ng parang reaksyon sa allergy ang binata kahit na hindi siya nagsasalita. Agad niyang binuhat at inilagay sa kanyang likod ang binata at sinakay ito sa tricycle para dalhin sa ospital sa bayan. Naging mabuti naman ang lagay ng binata at hindi rin sila iniwanan ni tatay. Nung naging maayos na ang lahat sa ospital, hinatid ni tatay ang banyagang pamilya pabalik sa resort na tinutuluyan nila. Inimbitahan kami ng pamilya na tinulungan ni tatay na samahan sila sa resort ng ilang araw at inimbitahan din nila kaming magkapatid para mag-swimming. Simula nung bata pa lang kami, palagi na kaming nagtatampisaw sa dagat. Pero doon ko lang naranasan na lumangoy sa isang swimming pool na may slide. Yung anak nilang lalaki, bagamat mas matanda sa amin, ay palakaibigan at nakikipaglaro sa amin. Binibigyan din niya kami ng mga pagkain gaya ng tsokolate at iba pang snacks. Dumaan na ang 2 linggo at kailangan na nilang umuwi. Malungkot silang nagpaalam na babalik na sila sa Amerika at syempre ganoon din kami nung nagpaalam na silang aalis. Umiyak pa nga ako noon at niyakap nila ako. Bago sila umalis, binigyan nila ng pera si tatay at nagpasalamat sila dito. Noong una ayaw itong tanggapin ni tatay pero ipinilit nila na regalo daw nila iyon para sa amin. Kahit na nakabalik na sila sa bansa nila, buwan-buwan pa rin kaming nakakatanggap ng sulat mula sa kanila. Sumulat din kami pabalik sa kanila gamit ang mga natutunan kong Ingles na salita sa paaralan. Wala pa kasing cellphone noon at kung meron man ay napakamahal nito kaya tanging sulat na lang ang nagiging komunikasyon namin. Sobrang nagpapasalamat kami sa tulong ng pamilya na iyon. Gamit ang pera na natanggap namin, nagtayo ng isang maliit na karinderya si tatay. At dahil magaling at masarap ito magluto, tinatangkilik ito ng mga tao, mapalokal man o turista. Dahil sa pagpupursige nila tatay at nanay ay kalaunan ay nakapagbukas kami ng isang stall sa seafood market sa bayan. Dahil sa negosyong ito, nakapagtapos ako at ang kapatid ko ng pag-aaral at unti-unti kaming nakaahon sa hirap. Sinagip ni tatay ang buhay ng anak nila pero mas mukhang higit pa ang ginawa nilang tulong dahil sinalba at inangat din nila ang buhay namin. Tumagal ng halos 7 taon ang aming komunikasyon sa sulat at bigla silang huminto sa pagsusulat makalipas ang sumunod na taon pero hindi namin alam ang dahilan. Sinubukan pa din namin silang sulatan ng madaming taon kaya lang ibinabalik sa amin ang sulat dahil wala na daw nakatira sa address na iyon. Bagamat hindi na kami nakakapag-usap, habang buhay pa rin kaming nagpapasalamat sa kanila at isinasama namin sila sa aming mga panalangin.
Malungkot man ako at ang aking pamilya dahil madami silang itinuro sa akin at sa kapatid ko. Ngunit hindi ito naging hadlang para maalaala ang masasayang naganap na natatandaan ko kapag naiisip ko sila. Lumipas ang mga ilang taon, mas lumago pa ang aming negosyo at ang dating karinderya ni tatay na ngayon restaurant na at may ilang branch sa probinsya namin. At nung nakatapos na ako ng kolehiyo, pumasok ako sa restaurant dahil sa kinalakihan, alam ang pasikot-sikot ng restaurant at may alam sa negosyo. Inatasan din ako ni tatay na pamunuan ang negosyo namin. Masasabi ko din na marunong akong magluto at panahon na din para makapag-enjoy at makapagpahinga ang aking mga magulang. Hanggang sa isang araw, may dumating na isang banyagang lalaki na may kasamang anak na siguro ay nasa 10 taong gulang. Umorder sila ng mango shake at mukhang nasisiyahan naman sila ng mga oras na iyon. Dahil wala naman masyadong tao noon, naisipan kong puntahan sila para magpakilala o makipag-usap. Nilapitan ko sila at tinanong kung saan sila galing at sinabi nilang mula sila sa Amerika at nagbabakasyon sila dito. Tinanong ko din kung nasaan ang ina ng bata pero ngumiti lang siya sa akin. Medyo naramdaman ko na kakaiba iyon dahil hindi niya ako sinagot at hindi na ako muling nagtanong at sinabing sana ay mag-enjoy sila dito. Kinabukasan, tinanong niya ako kung sino ang tagaluto sa aming restaurant. Ibinigay ko naman ang pangalan sa kanya. I thought Cruz was still the chef. Pabulong niyang sabi sa kanyang sarili. Hindi ko inaasahan na marinig iyon at tila ba pangalan ni tatay ang binigkas niya. Akala ko nung una ay mali ang aking narinig, kaya tinanong ko siya kung paano niya nakilala si tatay. At sa wakas, sinabi niya na kaya daw sila nagpunta dito dahil dito sila unang nagbakasyon kasama ang mga magulang niya nung medyo bata pa siya. Naalala niya ang masasayang panahon at mga naging kaibigan niya sa sandaling iyon at nais niyang ibahagi ang mga ito sa kanyang anak. Nagbabaka sakali daw siya na makitang muli ang isang taong minsan nang sinagip ang kanyang buhay. Siyempre nagtaka at nausisa ako dahil gusto kong makasiguro kung siya nga ba ang binata at banyagang nakilala namin noon maraming taon na ang nakalipas. Noong ikinuwento na niya ang lahat, doon ko napagtanto na ang lalaking tinulungan ni tatay noon ay ang kaparehong lalaki na kaharap ko ngayon. Batid kong sobrang matutuwa si tatay kapag nalaman niya iyon. Namumukaan daw niya ako, kaya lang medyo nahihiya daw siya na kausapin at banggitin ang tungkol dito. Gusto daw niyang makita kaming muli at kung nasa maayos ang kalagayan namin. Ang rason kung bakit hindi na sila nakapagsulat sa amin dahil na-bankrupt daw ang negosyo nila at kinailangan nilang lumipat sa mas maliit na bahay. Ikinasal daw siya at nagkaroon ng isang anak, kaya lang ay nag-divorce sila ng asawa niya dahil mapang-abuso daw ang asawa niya sa kanyang anak. Napagdesisyonan nilang magbakasyon nang sa gayon ay maging mapayapa ang isip niya, pati na rin ang anak niya, at makalimutan kahit panandalian ang mga masasamang pangyayari sa buhay nila. Nagsimula akong lumuha at pinuntahan ako ng mga staff ko para tanungin kung anong nangyari. Sinabi ko na ayos lang ako at gusto kong ipaghanda nila ng makakain ang bisita ko at siguraduhin na wala silang isasahog na hipon dito. Dahil sa sobrang nasihan siya at ang kanyang anak sa lugar, ang dapat sanang 2 linggong bakasyon ay naging permanente na. At lumipas ang panahon, hindi rin namin napigilan na mahulog ang loob namin sa isa't isa at naging malapit din ang loob ko sa anak niya. Sa ngayon, masaya kami bilang mag-asawa at magiging 4 na kami sa pamilya. Chef din pala ang trabaho niya sa Texas, kaya naman nagdagdag kami ng steak menu sa aming restaurant. Magkasama naming pinalalago pa ang negosyong naging bunga ng pagtulong ng pamilya niya noon. Heto po ako, isa sa mga tumitestigo at magpapatunay na kapag tayo ay tumutulong ng walang hinihinging kapalit, ay kasisihan tayo ng mga taong tinulungan natin. Ang lahat ng kabutihan na ibinibigay mo sa kapwa mo ay babalik sa iyo ng siksik,
liglig at umaapaw sa takdang panahon. Higit sa lahat, hindi hadlang ang lengguwahe, nasyonalidad at distansya para ika'y maging isang mabuting tao. Pang-apat na video. Noong maliit pa ako, ang aking kapitbahay sa lalawigan ay puno ng mga bata. Gumagawa kami ng mga koponan at maglalaro ng bola o magtataguan. Gumagala din kami sa mga kalye at galugarin ang isang lote na walang bahay at titingnan ang mga bagay na itinatapon ng mga tao upang makita kung meron bang anumang mga kagiliw-giliw na bagay. Sa aking palagay, pangkaraniwan lamang ang aming lalawigan at ang mga kabataan doon ay pangkaraniwan din. Isang araw, nagsimulang magtrabaho ang mga trabahador sa construction upang gumawa ng isang gusali sa isang bakanteng lote. Napakalaki rin ang lote at maraming mga manggagawa, kung kaya ipinalagay namin na ito ay isang gusali ng opisina o marahil kahit isang maliit na shopping center. Lumipas ang panahon, nakita namin na ito ay isang malapalasyo na bahay. 3 palapag ito at merong isang malaking gate na sapat ang laki para sa 3 mga sasakyan. Pagkatapos nito, lumipat ang isang pamilya. Marami silang mga manggagawa na nakatira sa bahay. At sa particular, may nakakuha ng atensyon ko na tila ako'y nabighani. Merong isang batang babae na kasing edad ko ang nakatira dito. Naalala ko ang unang pagkakataong nakita ko siya. Napakaiksi ng kanyang buhok na maihahalin tulad mo sa estilo ng buhok ng isang batang lalaki at nakasuot siya ng t-shirt at pantalon. Sa malayuan, para siyang lalaki, ngunit napakaganda niya sa malapitan na tila ba'y isang anghel sa langit habang pinagmamasdan ko siya. Nung unang pasok niya sa aming klase nung elementarya, ay ipinakilala niya ang sarili niya na siya daw ay galing sa Maynila. Lumiksi ang puso ko nung matuklasan kong mag-aaral siya sa parehong paaralan na pinapasukan ko. Pero mas lalo pa niyang pinatibok ang puso ko nung naging magkaklase kami. Sikat siya sa elementarya. Ang paaralan ay medyo maliit at ang mga bata ay palakaibigan sa kanya. At lalo siyang naging tanyag dahil nagdadala siya ng candy at merienda sa paaralan upang ibahagi sa mga kamag-aral. Ang lahat ng mga bata ay nais umupo sa tabi niya at palagi siyang sentro ng pansin. Nabighani ako sa kanyang napakagandang ngiti kahit na may mangilang-ngilang nawawalang ngipin. Maski nga ang lumapit sa kanya ay nahihiya ako, kaya't pinagmamasdan ko na lamang siya mula sa malayo. Siguro napansin niya ito dahil sa tingin ko ako lang ang bata na hindi aligaga na humingi ng candy o snack sa kanya. At siya na mismo ang gumawa ng paraan para makausap ako. Tinanong niya ang pangalan ko, lumapit siya sa akin habang ang klase ay nakarises at inabutan niya ako ng candy. Nakangiti siya tuwing magtatama ang aming mga mata. Naramdaman kong natutunaw ako tulad ng mantikilya sa ilalim ng mainit na araw sa tuwing nasisilayan ko siya. Lumipas ang ilang taon noong kami ay nasa high school. Nagkaroon ng di magandang balita tungkol sa pamilya niya dahil nalugi ang negosyo ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay dumating sa probinsya para sa negosyo sa construction. Nagtatayo ng mga konkretong kalsada na kumukonekta sa mga malalayong baryo. Gayunpaman, ang negosyo ng kanyang ama ay konektado at nasangkot sa isang iskandalo sa katiwalian at ang negosyo ay iniutos na isara. Dinala din ang kanyang ama ng pulisya at ang kanilang mga ari-arian ay kinakailangang ibenta na halos wala nang natira. At siya na ang naging isa sa pinakamahirap na mag-aaral sa aming paaralan. Doon ko lamang napagtanto ang tunay na kulay ng mga tao pagdating sa salapi at kung paano naging malupit ang mga tao sa kanya. Nung nalaman ng mga kaklase namin na hindi na siya mayaman, nagbago sila. Kung dati ay napakabait nila at gustong-gusto siyang maging kaibigan, pero ngayon hindi lang nila iniiwasan, pinagtatawanan at kinukutya pa nila siya. Naisip ko na nung mga panahong siya ay nagbabahagi ng mga candy at mga snacks, halos lahat sila ay napakabuti ng pakikitungo sa kanya. Ngunit noong siya ay nawalan rin sila ng interes at ayaw nilang makihalubilo sa kanya.
May pagkakataon pa ngang meron silang perang pambili ng pagkain sa kantin at batid nilang siya ay walang pambili. Sasadyain pa nilang kumain sa harap niya at sabay sabi ng, "Grabe, sobrang sarap talaga." Kahit nasa high school pa lang kami at wala pa sa 8 gulang, kitang-kita ang kasamaan ng kanilang pag-uugali at talagang naiba na ng tuluyan ang ihip ng hangin. Mahahalata mo din yung mga nangungutya sa kanya ay may bahid ng inggit noong siya ay mayaman pa. At ginamit ang pagkakataong ito upang sila ay makaganti, mapababae o lalaki man ito. Hanggang sa hindi ko na nakayanan na masaksihan ang mga masasamang pangungutya ng mga kaklase ko sa kanya at ipagkibit balikat na lang ito. Sa sobrang inis ko, binato ko ang mga kaklase ko ng mga bagay tulad ng mga kwaderno, libro, lapis at iba pang mga bagay na nahawakan ko sa loob ng silid-aralan. Sumigaw ako sa kanila na tumigil at huwag siyang pakialaman. Lumabas din sa bibig ko ang mga salitang mga siraulo, walang puso at mag-isa. Nagulat lahat sila sa reaksyon ko dahil ibang-iba ang pag-uugaling ipinakita ko noong araw na iyon. Ang akala nilang hindi makabasag pinggan kong katangian ay para na ngayong isang hayop na nakawala sa hawla. Naging epektibo din ito dahil ang pangangatawan ko ay dihamak na malaki kaysa sa mga mapanghusga kong mga kamag-aral. Hindi man tuluyan na wala pero mas marami ang tumigil sa pangungutya sa kanya lalo na't kung wala ako sa paligid. Magmula noon, naging malapit na kami sa isa't isa. Magkatabing nakaupo sa silid-aralan. Sinusundo at hinahatid ko siya mula sa kanilang tahanan papunta sa eskwelahan. Hinahatian ko din siya ng baon ko at mga pagkaing nabibili ko sa kantin. Masaya na ako na malapit sa kanya na parang kanyang personal bodyguard at naging matalik ko siyang kaibigan. Ang bawat mga araw na inilalaan ko na kasama siya ay para akong nasa paraiso dahil kapiling ko siya. Meron siyang 2 nakababatang kapatid na hinahatian din niya ng baon o pagkaing nabibili sa kantin. Kadalasan 80% nito ay napupunta lahat ng pagkain sa kanyang kapatid. At ang dahilan niya ay hindi naman siya nagugutom, kaya naman nasasaktan din ang aking puso sa tuwing nasasaksihan ko ang kanyang sitwasyon. Isang beses binigyan ko siya ng bagong t-shirt na galing sa aking kapatid na babae. Nagalit sa akin ito pero kinalaunan hindi niya ako pinilit na isauli ko ang damit lalo na nung nalaman niya na kung bakit ko iyon kinuha. Sa tuwing siya ay nagpapasalamat, ang kanyang ngiti ay talaga namang nakakatunaw. At hindi nagtagal, hindi na maiwasan ng aming mga kamag-aral na kami ay tuksuhin dahil hindi kami mapaghiwalay sa isa't isa. Kapag sabay kaming papasok sa silid-aralan, may sisigaw na, "Narito na ang mag-asawa." Napapakamot ako sa leeg o batok sa hiya na para ba akong nasa ihawan sa sobrang init dahil halos ang mga mata nila ay nakatingin sa amin. Subalit para akong nabagsakan ng langit nang sabihin niya sa akin na babalik na sila sa Maynila. Ang kanyang ama ay napalaya mula sa kulungan at magsisimula na ulit silang mag-umpisang mamuhay sa Maynila. Nasaktan ako ng labis ngunit wala siyang magawa at wala rin naman akong magagawa. Kapwa kami estudyante at wala pa sa 8 gulang. Wala mang opisyal ang aming pagiging malapit sa isa't isa pero ang puso ko ay tuluyang nahulog na sa kanya. Batid kong meron din siyang pagtingin sa akin pero wala ni isa sa amin ang umamin ng aming nararamdaman para sa isa't isa. Bago siya umalis, niyakap niya ako ng mahigpit at doon na nagsimula kaming tumangis. Pareho naming hindi kayang bumitaw sa pagkakayapos pero tinawag na siya ng kanyang ina at bigla siyang bumulong na, "Babalik ako, hintayin mo lang ako." Hindi ako nakasagot kung kaya tumango na lang ako at tuluyan ng bumaha ang aking luha habang papalayo kong tinitingnan ang sasakyang kanyang sinasakyan. Hindi lang pangungulila ang ikinalulungkot ng aking puso, kundi ang pagkadismayado at pinalipas ang pagkakataon dahil hindi ko man lang sinabi ang totoong nararamdaman ko sa kanya bago siya tuluyang lumisan. Ilang buwan matapos niyang lisanin ang aming lalawigan,
Ang aming ama ay hindi inaasahang magkasakit at tuluyan ng hindi makapagtrabaho. Si tatay ang breadwinner ng aming pamilya, kaya naman sobrang naapektuhan ang aming pagkukunan ng pangangailangan. Kung kaya't napilitan kami ni ate na huminto sa pag-aaral at maghanap ng trabaho dahil hindi namin kakayanin tustusan ang mga kailangang bilhing gamot para kay tatay. Si ate ay isang waitress at ako naman ay naging manggagawa sa construction, paghahalo ng semento at pagtulong sa pagplaster ng pader. Napakahirap man ang buhay nitong mga taong lumipas, pero kailangan namin magtulong-tulong at hindi mawala ng pag-asa upang mabuhay. Subalit, ang sakit ng aking ama ay naging malala at ito ay isang malaking problema dahil hindi namin kayang bayaran ang mga bayarin sa medikal. Ang bawat pagbisita sa ospital ay higit pa sa kinikita ko sa 3 o 4 na buwan kong sahod. Ang masakla pa nito, mas lalong lumalala ang kanyang kalagayan at kailangan ng mas maraming pera. Kaya't sa huli, kailangan naming ibenta ang bahay at lupa. Napilitan na rin ang 2 ko pang nakababatang kapatid na huminto sa pag-aaral. Masakit ito hindi lang sa aming ina, pati na rin kay ate at sa akin na makita ang pagtigil nila sa pag-aaral. Ngunit talagang wala kaming pagpipilian. Ilang beses akong humingi ng tawad sa aking mga kapatid dahil halos lahat ng kinikita namin ay napupunta sa pagpapagamot ni tatay. At ang ekonomiya sa lalawigan ay bumababa, kaya't nasa panganib akong mawala ng trabaho. Gayunpaman, inaral ko ng mabuti ang pagiging mason at pagplaster ng mga dingding at kalaunan ay naging eksperto sa trabahong ito. Lumipas ang panahon, kinuha na ng tuluyan sa amin si tatay. At pinabalik ko na rin sa pag-aaral ang mga kapatid kong huminto sa eskwela noon. Patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho para makapagtapos ang pag-aaral ang mga kapatid ko. Kapag tapos na ang aking trabaho, wala ni isang araw na hindi ako dumadaan sa kalye kung saan nakatayo ang malapalasyong bahay ng babaeng pinoproteksyonan ko noon. Hanggang sa isang araw, papauwi na sa bahay at syempre hindi ko nakakaligtaang dumaan sa kalye ng dating bahay niya. May napansin akong nakatayong tao sa tapat ng bahay na iyon. Palaisipan sa akin kung sino iyon at lumapit ako. Sa aking paglapit, hindi makapaniwala ang aking mga mata sa aking nakikita. Nandoon siya. Kinuskus ko ang aking mga mata dahil baka guni-guni ko lamang iyon. Pero hindi ito nawawala. Nung nakita niya ako, nasilayan kong muli ang malaanghel niyang ngiti na hanggang ngayon ay walang kupas. Tumakbo siya papunta sa akin at nung magkalapit na kami, hindi ko na napigilan at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko rin napigilang lumuha dahil hindi ako makapaniwalang bumalik siya sa aming lugar. Kinuwento niya na ang negosyo ng kanyang ama sa Maynila ay maganda. Hindi ito kasing laki ng dati, ngunit tiyak na maayos ito. Nakapagtapos na siya ng pag-aaral at mayroong trabaho sa isang malaking real estate company. Dagdag pa niya, sa mga nagdaang araw, linggo, buwan at taon, pakiramdam niya laging may kulang. Tinanong siya ng kanyang ama kung bakit gusto niyang pumunta dito at nang marinig ang kwento tungkol sa akin, labis siyang nagpapasalamat at pinahatid siya dito. Habang sa kalagitnaan siya ng pagkukwento, hindi maalis ang aking mga mata sa kanyang muka. Nanginginig ang aking mga kamay na hinawakan ang kanyang kamay. Nung mga oras na iyon, ayaw ko siyang mawala sa tabi ko at gustong-gusto kong ipagtapat sa kanya ang aking nararamdaman. Ngunit may agam-agam akong hindi ako ang lalaking para sa kanya dahil sa estado ko sa buhay. Isa lamang akong construction worker. At malayo sa realidad na maibibigay ko sa kanya ang magandang buhay na nababagay sa kanya. Masaya ako at tinupad niya ang kanyang pangako na babalik siya. Napakasakit man ito pero alam kong hindi kami bagay sa isa't isa. Napansin niya ang aking reaksyon na tila ba ang utak ko ay nasa ibang lugar at hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at tinitigan ako. Pakiramdam ko noong mga oras na iyon, ipagtatapat na niya na may nakilala siyang iba at natupad na niya ang kanyang pangako sa kanyang kaibigan. Subalit,
ipinagtapat niya sa akin ay kabaliktaran ng aking iniisip. Inamin niya ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Ayaw niya akong iwan at ayaw niyang iwan ko siya. Nais niyang manatili sa tabi ko magpakailanman at gugulin ang buong buhay na kapiling ako. Ang nag-iisang taong hindi kumutya at dinamayan noong mga panahong walang-wala siya na nakapagbigay sa kanya ng lakas ng loob, pag-asa at pagmamahal. Dagdag pa niya sa akin na sinabi ng kanyang ama na malugod akong tatanggapin anumang oras na makipagtulungan sa kanya sa construction na kumpanya nila sa Maynila. Hindi ako kaagad makasagot, halo-halong emosyon at napaluha akong muli at inantay niya ang isasagot ko at makalipas ang ilang minuto, sinabi ko na mahal kita simula nung una kitang masilayan. Kaya lang hindi ako mayaman at mukhang hindi ko matatapatan ang buhay na mayroon ka ngayon dahil hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tinitigan niya ako at pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabing, hindi importante ang pera o estado sa buhay. Ang mahalaga, nagmamahalan at magkasama tayong dalawa. Magkasama tayong magsisikap upang tayo'y magtagumpay sa buhay. I love you forever and always, my giant protector. Ang lahat ng agam-agam ko ay biglang naglaho at hindi ko na napigilan ang aking damdamin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at naguumapaw ang aking saya. Nakaramdam ako ng init sa kanyang mga kamay na tila isang anghel at kami nagkatitigan at nagtagpo ang aming mga labi. Panglimang video. Sa bawat bago ako kumain o matulog, palagi akong nagdadasal. At sa aking dasal, palaging kasama sa aking panalangin si Mark. Ang lalaking hindi ko naman asawa. Pero kahit na ipinagdadasal ko si Mark, hindi naman ito alintana ng aking kasalukuyang mister. Nakilala ko si Mark noong elementarya. Siya ang pinakapayat, pinakamaliit, pinakamahinang bata sa klase at laging may sakit. Kung siya man ay tatakbo, ito ay maikling distansya lamang at makikita mo sa itsura niya na hingal na siya. Alam ng aming mga guro ang tunay niyang kalagayan. Hindi rin siya inaatasang maglinis ng silid-aralan o magbura sa pisara o magbuhat kahit ng upuan namin. Dahil sa kanyang kalagayan, si Mark ay naging tampulan ng tukso. Wala siyang naging ibang kaibigan kundi ako. Hindi ko maintindihan sa mga kamag-aral ko kung bakit nila palaging tinutukso si Mark. Hindi naman niya kasalanan o ginusto na ganoon ang kanyang sitwasyon. Hindi ko rin maintindihan sa mga kaklase ko na hindi nila makita na may busilak na puso si Mark, lalo na kapag nakilala mo ang pagkataon niya. Hindi ako nakipagkaibigan sa kanya dahil sa awa, dahil batid kong siya ay mabait at hindi ko alintana ang mga sinasabi ng iba. At kung minsan ako pa ang nagtatanggol sa kanya, na minsan ang sarap sa pakiramdam na magtanggol ng naaapi. Nung nilapitan ko siya at tinanong siya kung gusto niya akong maging kaibigan, ngumiti lang siya at doon na nagsimula ang istorya ng aming pagkakaibigan. Nag-aaral kaming dalawa ng sabay, kumakain ng recess ng sabay, at batid kong napapahalagahan naman ni Mark ito at nararamdaman namin sa isa't isa na parehong tunay ang aming intensyon hanggang kami ay naging matalik na kaibigan. Ang isa pang napansin ko kay Mark ay siya ay mapagbigay. Nagbibigay ng pambura, lapis, candy at iba pa. Palaging madaming abubot sa loob ng kanyang bag. Madalas niya akong tinatanong kung ano ang kailangan ko. Nagmula ako sa mahirap na pamilya. Magiging ipokrito naman ako kung iisipin ko na hindi ko kailangan iyon. Siyempre kailangan ko, pero ayaw ko naman na isipin niya na kaya ko siya kinaibigan dahil sa mga material na bagay na binibigay niya. Kaya madalas lagi ko itong tinatanggihan. Gusto kong iparamdam din sa kanya na tunay at malinis ang hangarin ko. May pagkakataon na natatanggihan ko si Mark at may pagkakataon namang hindi dahil pinagpipilitan niya ito hanggang sa ako na ang sumuko.
Batid ko din na kaya siya laging mapilit dahil alam niya ang estado ko sa buhay. Ang pagtulong niya sa akin gaya ng lapis at mga snacks ay labis-labis kong pinasasalamatan. Isang araw, inimbitahan niya ako na pumunta sa bahay nila. Pagkagaling sa klase, nagtungo kami sa bahay nila. Alam kong may kaya ang pamilya ni Mark dahil sa mga bagay na ibinabahagi niya sa akin. Nung makita ko ang bahay niya, siya ay mayaman. Hindi man sobrang laki ng bahay, pero napakaganda nito. Maayos ang pintura, may hardin, at may nakaparada ding sasakyan. At yung sasakyan na ito, alam kong isang mamahalin. Nag-aalangan at nahihiya akong pumasok sa bahay nila. Kaya naman hinila ni Mark ang kamay ko papasok ng kanilang bahay. Sa may sala, nakita ko ang kanyang ina at ako ay binati ng, "Sa wakas, nagkita na tayo, Mia. Nagagalak akong makilala ka." At niyakap niya ako. Doon pa lang alam ko na kung saan nagmana ng kabaitan si Mark. Pinaupo niya ako sa sala at sa lamesa mayroong nakahaing fried chicken at spaghetti. Mayroon ding cupcake na may makukulay na frosting toppings. Binuksan ng mama ni Mark ang TV at inilagay niya ang DVD na paboritong animation movie ni Mark. Manood at mag-enjoy lang kayo at kapag may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Maikling sambit ng nanay ni Mark. Nakangiti at sabay marahang tapik sa aming ulo. Hindi ako gumagalaw sa kinauupuan ko at batid na ito ni Mark. Kinuha niya yung cupcake at inilagay sa kamay ko at sinabihan akong kumain at huwag mahiya. Maya-maya pa, sinimulan ko ng kumain na parang isang biik. Bago ako umuwi, pinagbalutan pa ako ng pagkain ng mama ni Mark para iuwi ko. At nagpasalamat sa akin dahil kaibigan at mabait ako kay Mark. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya nagpasalamat na lang ako habang namumula ang mga pisngi ko. At niyakap at tinapik niya ang aking balikat. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan hanggang sa kami ay nag-aaral ng sekundarya. Mga 6 na buwan bago kami magtapos, naghahanap na ako ng pwede kong mapasukan. Hindi naman kaya ng aking mga magulang na pag-aralin ako sa kolehiyo, kaya minabuti ko na lang na maghanap ng trabaho. Malungkot dahil matataas naman ang aking grado, pero hindi ko pwedeng ipilit sa mga magulang ko ang hindi naman nila kaya. Kaya naman tinanggap ko ang aking kapalaran. Inimbitahan akong muli ni Mark sa kanilang bahay. At nasasabik akong makita ang mama niya. Nung matapos naming magtanghalian, tinanong niya kung anong plano ko pagkatapos kong makagraduate ng high school. Sumagot akong maghahanap ako ng trabaho at nakita kong blanko ang kanyang ekspresyon sa sinabi ko at nagsalita lang na gusto niya akong makausap ng mag-isa mamaya. Sinabi niya sa akin na nag-usap silang mag-asawa at kung papayag ako, ay handa silang bayaran ang aking matrikula sa kolehiyo. Naguguluhan ako kung bakit niya o nila gagawin iyon sa isang estrangherong tulad ko. Pinaliwanag niya na si Mark ay mag-aaral ng kolehiyo malapit sa aming lugar. At kahit na hindi ito isa sa top na universidad, maganda pa din naman ang eskwelahang ito. At dahil pareho kami ni Mark ng paaralan, mapagpapatuloy namin na matulungan ang isa't isa sa mga proyekto at takdang aralin dahil alam nilang magaling ako sa akademiko. At sayang din daw kung hindi ako makakapag-aral. Inaasahan niyang na sana ako ay pumayag. Hindi ko inaasahan na makakapag-aral ako ng kolehiyo, kaya naman tinanggap ko ang kanilang alok. Kapalit na pag-iigihan ko ng mabuti ang aking pag-aaral. At kapag nakahanap na ako ng trabaho, unti-unti ko silang babayaran sa kanilang mga nagastos para sa akin. Sa panahon nung kaming dalawa ay nag-aaral sa kolehiyo, magkasama at hindi kami mapaghiwalay na dalawa. Pareho kami ng kursong kinuha, sumasali sa mga student clubs, sa mga student volunteer program na kasama ang iba pang mga mag-aaral. Tulad ng pagbobolontaryo para tulungan ang mga magsasaka sa Baguio ng 3 araw
Naunang beses akong nakaranas ng sobrang lamig ng panahon na akala ko ay nasa loob ako ng ref. Natatandaan ko pa noong naghahapunan kami kasama ang aming ibang mga kasama na kumakain sa outdoor dining. Kaming dalawa ay sobrang nangangatog sa sobrang lamig. Binalutan din ako ni Mark ng kumot, kaya naman pinagkantsawan kami ng mga kasamahan namin na magkasintahan kami. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Bakit? Iyon din ang araw na napagtanto at sumagi sa isip ko na malinaw na may gusto sa akin si Mark. Maaring mahal nga niya ako, ngunit kahit ni minsan, hindi niya ako inayang makipag-date. Ni hindi nga din siya nagtapat sa akin o tinanong kung gusto ba niya akong maging nobya. Oo, nagpupunta kami sa mga restauran, inaaya niya akong manood ng sine. Matagal na kaming magkaibigan pero hindi kami nagkaroon ng pormalan na date na yung parang nasa alapaap kaming dalawa. Marahil sa tagal na naming magkasama, parang natural na lang, pero doon ko din napagtanto na higit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Dahil ni minsan, hindi rin ako tumingin sa iba o nagkagusto sa iba. Hindi ko man napagtanto ng mas maaga, pero sigurado akong iniibig ko siya. Nagdesisyon akong ipagtapat ang pag-ibig ko sa kanya. Marahil sa dulo ng utak ko ay siya ay nahihiyang tanungin ako. Mark, ang tagal na natin magkakilala, magkaibigan at magkasama. Sa mga panahong iyon, mayroon akong na-realize ko na higit pa sa kaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Na mahal na pala kita. Gusto ko sanang mag-date tayong dalawa, wika ko. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka. Tinitigan niya ako ng napakatagal at nakita ko na nag-blush ang pisngi niya. Sumagot siya sa akin ng, Mia, gustong gusto din kita, pero bilang kaibigan, pwede bang ganito na lang tayo? Pwede bang magkaibigan pa din tayo? Pasensya na, ayaw kong masira ang kung ano man ang meron sa atin mula noon hanggang ngayon. Pinilit kong umiti at tumango sa kanya bilang simbolo na pumapayag akong hanggang magkaibigan lang kaming dalawa. Pero ang puso ko nung mga sandaling iyon ay durog na dinaig pa ang pamintang durog sa pino. Hindi ko magawang mag-move on kaagad dahil sa puso at isip ko para ko na din siyang nobyo kahit magkaibigan lang kami. Kahit na merong ibang lalaki na gusto akong ligawan o ayaing makipag-date, lahat ito ay tinatanggihan ko. Pakiramdam ko kasi parang pinagtataksilan ko siya at sa dulo ng utak ko, umaasa ako na magbabago din ang puso niya kapag hindi ako umalis sa tabi niya. Matapos ang aminan namin sa isa't isa, nagpatuloy pa din kaming magkaibigan. Noong third year college kami, sabi ni Mark sa akin na magbabakasyon sila abroad kasama ang kanyang mga magulang at babalik pagkalipas ng 1 linggo. Dadalhan kita ng mga pasalubong, panigurado akong magugustuhan mo ang mga iyon, nakangiti niyang wika. Sige asahan ko yan, maikli kong sambit. Nagtawanan kaming dalawa at niyakap namin ang isa't isa. Mas mahigpit ang yakap niya sa akin ngayon at mas matagal. Kaya naman na-enjoy ko ang mga sandaling iyon. Subalit, hindi siya bumalik ng 1 linggo. At lumipas muli ang 1 linggo, wala pa din. Pati ang cellphone niya ay nakapatay. Nag-aalala ako pero ayaw ko naman silang gambalain. Dumating ang 4 na linggo. Nakatanggap ako ng text message mula sa kanyang mama. Gusto daw niya akong makita. Ako naman, dali-daling humaripas ng takbo papunta ng kanilang bahay. Sa isip-isip ko, sa wakas, nakabalik na siya. Nung dumating ako sa bahay nila, hindi ngiti ang sumalubong sa akin, kundi madilim at malungkot na muka. Sinabi ng mama ni Mark na maupo ako
at doon nila sinabi ang nangyari. Si Mark ay pumanaw na. Mula pa noon, siya ay mahina at sakitin. Meron siyang heart disease. At hindi totoo na nagbakasyon sila. Ang totoo, nakatakda siya ng heart transplant. Dahil hindi bumubuti ang lagay ni Mark, kailangan niyang gawin ang operasyon. Pero kahit na ang operasyon, hindi pa rin 100% itong siguradong gagaling siya ng tuluyan. Ngunit may posibilidad na mas bubuti o gumaling ang kalagayan niya. Hindi sinabi ni Mark sa akin dahil gusto niya akong sorpresahin. Sorpresahin na magaling na siya, na hindi na siya mahina o sakitin. Pero sa kasamaang palad, matapos ang kanyang operasyon, tuluyan nang hindi gumising si Mark. At ngayong araw na din iyon, siya ay binawian ng buhay. Ang luha ko nagsimulang dumaloy nung sinabi nila ang salitang pumanaw. Ang agos ng luha ko ay parang talon at hindi ko mapigilang humagulgol ng humagulgol. Niyakap ako ng mama ni Mark na mas lalong nagpalakas ng aking luha. Ang sakit-sakit, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko akalain na iyon na pala ang huling yakap ko sa kanya. Ni hindi ko alam na sobrang lala ng kalagayan niya. Nagdurugo ng labis ang puso ko. Sa isang linggong lamay at libing ni Mark, nandoon lang ako na parang estatwa. Tulala at hindi tumitigil ang pag-agos ng aking luha. Akala ko, kapag umiyak ako ng ilang araw, matutuyo na at wala na akong mailuluha. Pero patuloy pa din ito at labis-labis akong nagdadalamhati. Nung nailibing na si Mark, sinabi ko sa mga magulang ni Mark na hihinto na ako ng pag-aaral. Wala nang saysay para gumastos pa sila para sa akin. Nawala na din ako ng gana na magpatuloy sa buhay. Bakit mo sinabi yan? At bakit mo naman gagawin ang huminto? Pagalit na tanong ng mama ni Mark. Sabi nila, ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Isa ito sa mga huling habilin ni Mark sa kanila. At tutuparin nila ang ipinangako nila sa kanilang anak. May inabot din sa akin na sulat ang mama ni Mark. Dahil sabi niya, ibigay daw iyon kapag natapos na siyang ilibing. Mia, kapag binabasa mo ang sulat na ito, ang ibig sabihin, hindi ako gumaling sa operasyon. Nung una mo akong tinanong noong bata pa tayo kung gusto kong makipagkaibigan sa'yo, doon pa lang gusto na kita. Hanggang sa na-in-love ako sa'yo. Tama ka, may gusto ako sa'yo. Hindi ko mabilang ang pag-practice ko sa harap ng salamin kung ilang beses kong gustong ayain kang mag-date, na gustong halikan ang mga labi mo, na gustong maging nobya mo. Pero hindi ko magawa dahil ayaw kong maging pasanin mo. Ayaw kong masaktan at labis kang malungkot dahil ako matagal ko nang tanggap na kahit anong oras pwede akong mawala sa mundo. Hindi ko kaya na makita kang malungkot o umiiyak, kaya mas pinili kong itago ang totoong nararamdaman ko sa'yo. Sa totoo lang, kung naging tagumpay ang operasyon, aayain na kitang magpakasal. Kalakip ng sulat na ito, ang engagement ring na pinili ko nung 18 taong gulang mo. Matagal nang nasa akin ito, humahanap lang ako ng tiyempo, pero mukhang pati ang singsing, hindi ko maibibigay sa'yo ng personal. Mahal na mahal kita, Mia. Magpatuloy ka pa din sa buhay at sana matagpuan mo ang magpapasaya sa'yo. Hanggang sa muli, your secret admirer, Mark. Mas lalong bumaha ng luha ang buong kapaligiran ko nung binasa ko yung sulat niya. Hindi ako makapagsalita, kaya naman iniyak ko na lang ito ng iniyak. Hanggang sa matuyuan na ang buong katawan ko at wala ng luha na papatak. Tinapos ko ang aking kolehiyo bilang pangako kay Mark at lagi kong pinagmamasdan ang singsing na binigay niya sa akin, na kahit sa panaginip
kaming dalawa ay mayroong happy ending. Ilang taon na din akong nagtatrabaho sa kumpanya ng mga magulang ni Mark bilang CPA. At ipinakilala sa akin ng mama ni Mark ang pamangkin niyang lalaki na mabait din. Sabi niya lang, bakit hindi ko subukan? Subukan kong makisalamuha sa iba kaysa ituon ko ang sarili ko sa trabaho. Sinabi niya na malulungkot si Mark kung lagi akong magmumukmok at hindi masaya. Kaya kahit na ayaw ko at bilang paggalang sa mama ni Mark, pumayag ako. Nagkita at nagkakilala kami. Mabait naman siya hanggang sa naging kami. Kinasal at ngayon ay mayroon ng 2 anak. Itinuring kong mga biyanan ang mga magulang ni Mark at malapit pa rin ako sa kanila. At palagi ko silang binibisita kasama ang aking mga anak. Tinatawag din silang lolo at lola ng mga bata. Maraming salamat Mark. Hindi man tayo nagkatuluyan dito sa mundo. Marahil sa susunod nating buhay, sana ay tayo ay magkatuluyan. Lagi kang nasa puso at mga panalangin ko. At ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman maglalaho. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!